Amen. Isang mapagpalang tanghali muli sa bawat isa po sa atin, sa lahat po ng ating masugid na taga-subaybay ng programang ito sa iba't ibang sulok ng mundo ay magandang tanghali po sa inyong lahat, maging sa ating mga area sa North, East, West, South. Magandang tanghali po sa inyo at salamat sa Panginoon na naririto na naman po ang inyong paboritong noontime show, The Baptist Lands. Alam nyo, mga kapatid, nung nakaraang linggo ay medyo hindi po kami nakasama dahil siyempre, alam nyo naman, mga Blue Seal yun, mga Americanized, Brother Rudy. Kaya, alam mo, mahirap pa. Bagamat yung... mahirap makipagsabayan sa kanila. Makipagsabayan. Baka maubusan sila. Baka sila ang magdugo yung ilong nila. Pero, salamat sa Panginoon. Ngayon, all Filipino. Talagang maganda ka. Local version. Local version. At salamat sa Panginoon na naririto po tayo ngayon upang ating pag-usapan muli ang kahalagahan ng Christmas, na kung saan mga kapatid ay ito po yung isang napakasayang bagay sa buhay ng isang tao kapag naunawaan yung kahalagahan ng Christmas. At sabi po rito ng Bible, ano po mga kapatid, sa Isaiah chapter 9 verse 6, sabi po rito, "For unto us a child is born, Amen. unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, Amen. and his name shall be called Wonderful, Amen. Counselor, Wow. the Mighty God, the Everlasting Father, Wow. the Prince of Peace." Wow. Amen. Kaya nga po, kaya yung po isang kahalagahan kung talagang mauunawaan lang natin yung importansya kung bakit nagkakaroon po tayo ng celebration. Bagamat mga kapatid, muli po namin inuulit sa inyo na yung December 25 po ay hindi po yan yung eksaktong kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala po tayong matibay na maipapakita sa liwanag ng Biblia na yung nakagisnan po ng sanglibutan na pagsa-celebrate ng Christmas is December 25. Ngunit hindi po yan yung mahalaga, mga kapatid. Hindi po mahalaga yung araw at yung petsa, kundi yung pinakamahalaga sa lahat na mayroong Kristo na isinilang dito sa ibabaw ng lupang ito. At ano ang kanyang layunin, Brother Rudy? Yes, ano ang layunin? Dapat natin maintindihan yun. Amen. Okay, Brother Rudy, bigyan mo sila ng konting paliwanag. Sabi nga dyan, pagka Christmas ang pinag-uusapan, ang bawat isa ay napakasaya. At ang bawat isa ay excited na excited. Totoo yan. Pero lagi natin tatandaan na ang pinakapundasyon ng lahat ng tinatawag na Kapaskuhan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin na ito nga ang kanyang pagkakatawang tao kung saan siya'y isinilang upang abutin ang taong katulad natin. Upang sa ganon, sabi nga ni Pastor, upang tayo naman ay maging anak ng Diyos. Kung siya ay nagkatawang tao, isinilang ng isang tao, upang tayo ay maging anak ng Diyos. At tandaan natin ang bagay na yan sapagkat yaan yung isang pagpapala, mga kapatid, na hindi natin pwedeng itanggi. Na talagang pinagpala tayo ng Panginoon dahilan sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. So muli mga listeners, mga viewers namin, magandang tanghali po sa atin lahat. Okay. Sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga tatay na nakatutok sa atin. Of course, syempre, andito yung isang tatay na, ito masabi ko talagang... Tatay ba talaga to? Oo talagang duda ako dito Pikinis to Kasama natin, Brother Rudy, si Sir Gabby Pacba. Yan duda ako dyan para kasing young P yan ito yung anak ni Pablo Pacba Ito yun, anak to ni Pablo Pacba. At kasama rin natin mga kapatid si Paul Castellano, no? At kasama si Sir Ian. Sir Ian Juarez. Kakailan lang kasama natin to.
Oh, Oh, talaga. Pero ngayon, nasa Ito, field na siya. ito pa, Sir Rico Pormanes Uy, Jr. pambira. Ayan, oh. Mga missionary natin mga to. missionary, mga kasama natin ngayon, ha. Kumusta ang mga Kagayano? Oh, ayan, oh. Talagang Uy. hinagupit. Oo, ang talagang bagyo. nasubukan sila doon. Grabe, talaga. Pero salamat sa Panginoon, talagang may pag-iingat pa rin ang Panginoon. May purpose pa rin niya, mga That's ganyan. right, brother. Si Sir Jeffrey, kasama natin. Oh, andyan na ba? Oo, si Sir Pambi. Jeffrey, kasama natin ngayon. Amen. Okay, Alam mo lamang ang mga nanay dito eh. Kaya batiin din natin tong mga nanay. Yeah. Si Nanay Juanita andyan Ay, nanonood. talagang, Suki natin yan. Oo. natin yan. Kaya nananawagan kami sa lahat ng tatay na nandyan. Ay, Oo. huwag kayong masyadong excited at sa inyong paghahanda para sa Kapaskuhan. Ang pinakamahalaga ngayon ay yung maupo kayo upang sa ganon ay mas mapaganda ang pagsalubong natin o tinatawag na pag-celebrate ng Kapaskuhan ngayong Disyembre. Kung talagang tama ang espiritu Yun. na ating paghahanda. At saka, Amen. Sir Rudy, alam niyo po, kung meron mang pinaka-pressure Yes. sa panahong ito, lalong-lalo na sa nalalapit na Disyembre, walang iba kundi tayong mga tatay yun. Oh, Bakit? maraming demand eh. Maraming demand ang ating pamilya. Maraming Oo. demand. Kasi nakadikit yan pagkatapos ng December, January na. Oo. New Year naman. Oo, tuloy-tuloy na yan. Talagang bakbakan talaga ng pera. Yun. Talagang labasan ngayon ng pera, mga kapatid. Gastusan time to ngayon. Oh, yeah. Andyan si Brother Edward Mandioya. Eduardo Mandioya. Sir Eddie, magandang Wow. tanghali po sa iyo. Kaya nga mga kapatid, salamat na lang sa Panginoon na talagang nagkakaroon tayo ng kaliwanagan ng kahalagahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Walang ibang layunin na bakit isinilang ating Panginoong Jesucristo. Yan ay pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Alam niyo po, sa lahat po ng nilikha ng Diyos, tayong mga tao ang siyang pinakaiibig ng Diyos. Amen. Bakit? Dahil yung kanyang kaisa-isang anak, Yes. ang Panginoong Jesucristo, Mm. iniwan niya ang kanyang trono sa langit. Aha. Nagkatawan tao siya. At mula sa kanyang, yung kapanganakan niya lang, Sir Rudy, Oo. talagang mamamangha ka. That's right. Saan po tayo nakakita sa panahon ngayon na siya po ay ipinagbuntis ng isang birhen? Wow. Amen. Meron na ba tayo nabalitaan na sa kapanahunan natin ngayon na isang birhen na nagbuntis? At hanggang sa Amen. po nang isinilang ang ating Panginoong Jesucristo, na yung dugo po ni Mary ay wala pong nahalo sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Mhm. Dahil si Mary po ay isang makasalanan at ang Diyos po natin, ang Panginoong Jesucristo ay banal. That's right. Come on. Mula po sa tiyan ng ating ni Mary ay puspus po siya ng banal na espiritu. That's Kaya right. kita Amen. mo, balot na balot po siya Aha. na hanggat talagang yung protektado po siya ng banal na espiritu hanggang siya ay isinilang. Yes. At ito po ang isang kamangha-mangha, mga kapatid. Anak ng Diyos, may-ari ng langit at lupa, Yes. at ng lahat ng naririto sa ibabaw ng lupang ito, isinilang sa Amen. lupa. So imaginein mo kung kung sa larangan sa ating mga tao, mga kapatid, anong respeto ang iyong ibibigay sa ating Panginoong Jesucristo? Amen. Na siya ay anak ng Diyos. Nakikita nyo ba kung talagang iisipin mo, halimbawa, yung Sir Rudy, Yes, sir. yung anak ni Presidente Bongbong Marcos, pupunta dito sa Apubay. Aha. At ang pupuntahang lugar ay dito sa Christian Bible Baptist Church, Port Bonifacio. Wow. Isipin mo, Sir Rudy, ano kaya ang paghahanda na gagawin natin para sa anak ng presidenteng darating? Ano sa palagay mo, Sir Rudy? Magsasabit yan ng kung ano-ano. Siyempre, magsasabit tayo ng banner, Yeah. may mga ganyan, Siyempre, tapos may tarpaulin yan. Para ma-please lang natin yun. May tarpaulin yan. Yeah. So, Baka nga maglagay pa tayo ng
banda doon sa bandarulo eh. Totoo yan. Oo, baka lagyan ah, natin yan dyan. ipapakita natin yung paggalang natin, respeto natin sa Pangulo ng Pilipinas, mga kapatid. At talagang makikita mo na talagang kinakailangan wala siyang makitang negatibo para ma-impress natin yung anak ng presidente. Tatakpan ang dapat takpan. Takpan ang dapat takpan. At talagang dahil alam natin na anak ito ng presidente. Pero alam niyo po mga kapatid, ni isang paggalang sa Panginoong Jesucristo, wala po siyang nasumpungan. Yun. Wala po siyang nasumpungan. Makita po natin mga kapatid na siya ay isinilang saan, Sir Rudy? Sa St. Luke's ba? Nako, malabo. Alam mo, malabo. Hindi sa St. Luke, brother. Sa sabsaban lamang. Pagpapakita ng talagang pagpapakumbaba ng Panginoon. At hindi rin sa Viluna. At hindi sa Viluna. Pero makikita mo talaga yung pagpapakumbaba ng ating Panginoon. Nakita mo, Sir Rudy, bagamat ako, nagkaroon din ako ng pagkakataon na pinagkatiwalaan din ako ng Panginoon ng 2 anak. Yes. Pero alam niyo po ba mga kapatid na yung kapanganakan ng aking mga anak ay talagang ninais ko na mula sa kapanganakan pa lang ay mayroon na silang maayos na mailabas na maayos. Pinagandaan in short. Pinagandaan yung tama. At makikita natin na talagang maganda ang may panganak yung aking mga anak. Pero makikita mo mga kapatid, anong uri ng kapanganakan ang ating Panginoong Jesucristo dito sa ibabaw ng lupang ito. Mga kapatid, yun po yung humility ng ating Panginoong Jesucristo na ipinakita niya rito sa kanyang kapanganakan na siya ay pumunta rito para hindi natin siya pagserbisyuhan. Yun. Para hindi siya pinagserbisyuhan. Yun yung kahalagahan yan. At higit sa lahat, mga kapatid, ang pinakalayunin sa lahat, Brother Rudy, Come on. ay iligtas niya tayo Amen. sa kapahamakan. That's right. Okay? Alam niyo mga kapatid, salamat na lang sa Panginoon na Amen. talagang napakabuti ng Diyos sa aking buhay dahil nasumpungan ko, naunawaan ko, Amen. na ako pala ay patutungo sa langit, at patutungo sa impyerno, dahil hindi ko kilala ang Diyos. Hindi ko alam kung paano na ako ay pumunta sa langit kapag dumating sa akin yung tinatawag na kamatayan. Pero kita mo, yun yung pinakalayunin ng ating Panginoong Jesucristo rito. Na ipakita niya yung pagmamahal ng Ama sa atin. Amen. Na, ang sabi nga ng Bible ang Panginoong Jesucristo namuhay dito sa ibabaw ng lupang ito. Hindi siya nagpasarap. Yes. Brother Rudy. Hindi nag-market. Hindi siya pumunta sa MOA. Yan. Hindi siya naghumiling ng pagkain dito. Man. No? Hindi siya humingi siya ng masasarap na pagkain at matulog sa masarap na tulugan. Mga kapatid, kung maunawaan lang natin yung Bible at maiintindihan natin yung pinakalayunin ng Christmas sa panahon sa ating buhay, mga kapatid, yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, palagay ko, hindi kayo kakabahan. Yes. Or hindi kayo magiging abala sa paghahanda. Hindi ka gagastos ng sangkatutak. Hindi ka mape-pressure. Dahil hindi po yung mga handa ang siyang mahalaga sa araw ng ating sa December 25 na kung saan doon natin ginugunita yung kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Alam niyo po mga kapatid, kung maunawaan lang natin, walang pressure, walang stress, at maiintindihan natin na mas maunawaan natin yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, ay dapat maging masaya ang ating pamilya. Amen. No? Paano Sir Rudy? Paano magiging masaya yung ating pamilya nitong darating na Kapaskuhan. Yan. Sir Thank you, Rudy. Sir Noel. Alam mo, ito po yung ating tatalakayin ngayon bilang mga tatay kasi
nasa ating kamay ang magandang pagpapaliwanag para sa ating pamilya kung paano natin ise-celebrate ang Christmas nang naayon sa Biblia at ayon siyempre sa gusto ng Panginoon. Sabi nga, mahirap magkaroon ng dumalo sa isang celebration na hindi mo kilala ang celebrant. Amen, brother. Totoo yan. So napakahirap po ng ganon. At mahirap mag-celebrate, mga kapatid, ng tinatawag na Kapaskuhan kung mismo ang benefits na ibinigay ng Panginoong Jesucristo ay hindi naging maliwanag, lalong-lalo na sa ating mga pamilya. Yeah. Amen. So Amen. dito, dadalhin uli natin sila, i-review uli natin ang kanilang kaligtasan upang sa Yun. ganon manumbalik yung kasiyahan na meron sa kanila. Yeah, Amen? amen. So pagkat alam nyo mga kapatid, kapag pinag-usapan kasi ang tinatawag na Christmas, we talk about gift. Yeah. Yung gift na which is eternal gift, yun Yun. dapat natin pag-usapan. Amen. Spiritual gift na kung saan ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi yung mga eternal, o hindi yung mga material gift na siya rin namang inaalok o yun ang interpretasyon ng kamunduhan. Mhm. So, dito tayo sa eternal gift, which is yung buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ng Yeah. Panginoon. Which is, sabi ko nga, tayo bilang mga tatay, malaki po ang ating responsibilidad na ipaliwanag ito para sa ating mga anak. Sapagkat doon, mas maiintindihan nila Yun. na at sabi ko nga, mas mauunawaan ng bawat pamilya natin na ang selebrasyon ng Christmas ay hindi dapat naaayon sa selebrasyon ng mundo, Yun. kundi ayon sa ibinigay at itinuro ng Panginoon. Yun. Kamustahin natin ang relasyon natin sa Panginoon mismo. Sapagkat dito pa lang, sabi nga, may papaliwanag natin kung ang Panginoon, ang purpose niya ng pagparito ay upang iligtas tayo sa kabayaran ng ating kasalanan. Yun. See to it, tatay, na yung bagay na yan ay naitanong mo personal sa iyong anak. Yeah, that's right. Amen. Sapagkat kung hindi, ay bay, tandaan mo, pananagutan mo yan, tatay, sa iyong pamilya o pananagutan mo yan sa Panginoon. Sapagkat ibinigay o pinagkatiwala sila ng Diyos sa atin. At dahil doon, mga kapatid, mas maiintindihan nila na hindi material na bagay ang totoong kasiyahan. Totoo yan. Amen? So ang totoong kasiyahan, pag sinabing Kapaskuhan, ay yung talagang tinanggap mo ang buhay na walang hanggan na regalo sa iyo ng Diyos. Yeah, Na sabi that's nga right. dyan ay upang maipamuhay mo ang buhay na buhay ni Kristo. Yun. Yun yung pribilehiyo na meron tayo na Yeah. ngayon pa lang, dito pa lang sa lupa, ay naipapractice na natin yung buhay na nais ng Diyos sa atin. Yeah, Which that's is, right. yun yung pinaka-the best. Sabi nga, ang buhay na nananakay kay Kristo ay yun yung sinless life eh. Yun yung tayong mga tao mahirap po sa atin mamuhay na hindi nagkakasala. Yeah. Pero ang magandang pribilehiyo, binigyan tayo ng kakayanan upang makaiwas din sa kasalanan. Yes, sir. Na kung saan hindi man tayo perpekto, pero sinisikap natin sa biyaya ng Panginoon na mamuhay ayon kay Kristo. Amen. At dito pa lang, sabi ko nga, hindi tataas ang demand ng iyong pamilya. Yun. At hindi mababago o maapektuhan yung kanilang kaisipan pagdating sa konsepto ng tinatawag na Kapaskuhan. Tama yan. Tandaan natin, mapa-opisina, mapa-eskwelahan, kahit saan dako ka tumingin, ang pinag-uusapan lagi, pag hindi material na bagay, ay sigurado, kakaiba. Yeah. Yung kasiyahan, yung party-party, yan ang kanilang pangkamon. Pangkamon nila yan eh. That's true. Kaya kung hindi tayo mag-iingat, mga kapatid, kung hindi natin iingatan, yung ipinagkatiwala na pamilya sa atin ng Panginoon at hindi natin may papaliwanag sa kanila. Yeah. Tulad ng sabi ko, tataas ang demand at magkakaroon sila ng maling konsepto. At yan ang magiging pabigat sa ating buhay, mga Yes, kapatid. yes. Alam nyo, kung isipin mo, magiging practical ka lang talaga. At yung inipon-ipon mong pera, Sir Rudy, for simula January. Yeah. Kasi talagang pinag-iipunan ito ng mga tao kasi darating nga naman ang Christmas. Oo. Of course, pinag-uusapan na talaga na ano ang gusto ni Bunso. Oo. Ano ang gusto ni Panganay? Oo. Of course, ano ang gusto nung nanay, no? Sa pagdating ng ano ba yung tawag doon sa Rudy doon sa
sa handaan pag Christmas. Noche Buena. Oh. Noche Buena. Kasi ba, ako, Noche Buena. Noche Buena. Yan. Buena. Talagang pinagtatalunan yan. Oo. At talagang ang lakas humatak ng budget yan. Kaya nga makikita mo, Sir Rudy, na talagang di bale nang hindi makapagbigay yung ibang Kristiyano ng kanilang tithes and offering. Ayan na. Di ba? Yun, katotohanan Makabili natin. lang ng 13 prutas. 13 prutas, makabili man lang ng spaghetti, makabili man lang para merong pagsalusaluhan sa Noche Buena. May makikita dun sa hapagkainan, ano? Para nakakalungkot na ang Kapaskuhan ay nagiging pressure at nagiging problema sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa atin, mga anak ng Diyos, na talagang minsan talaga nakakapag-isip ka pa eh. Ang masaklap nito, mga kapatid, yung mangungutang ka pa. Yun. Sir Rudy, di ba? Mangungutang ka pa ng pera para ma-please mo lang yung iyong pamilya na makikita nila talagang pinagpala tayo sa taon na ito dahil marami tayong pagkain at mayroon akong natanggap na regalo kay siyempre lalong-lalo na sa atin sa labas, ano, pag yung inaanak. Di ba? Talagang nag-i-expect din yan. Sugod bahay yan, mga kapatid. May kasama pa yan. Hindi mo naman inaanak, kasama rin. Oo, siyempre, tradition, siyempre. Yung pinaka-tatago mong pera, talagang dudukutin mo yan, hahablutin mo yun. Pambayad mo ng Meralco yan. Pambira. Napakasakit, mga kapatid. Kaya nga, sabi po rito ng Bible, dapat po maunawaan natin. Dito po sa John 3:16, sabi po rito, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son." Wow, amen. Anong purpose? Sir Rudy, basahin mo. That whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Yun ang ang pinakamahalagang layunin ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kung bakit isinilang ang ating Panginoong Jesucristo dito sa ibabaw ng lupang ito. Para saan? Para hindi tayo mapahamak sa impyerno. Doon pa lang malaking celebration na yan. Ay, Sus Maria Joseph. Doon pa lang celebration na yan. Makikita mo talaga kung bubuksan mo lamang ang iyong puso't isipan. Alam mo, Brother Noel, ito ang masaklap na katotohanan. Yeah. Wala tuloy nagdiwang na ikaw ay iniligtas. Totoo yan. Pambihira. Totoo yan. Yun ang pinakamagandang rason. Yeah. Walang nagpa-spaghetti. Nung siya'y naligtas. Tama yun. Aba. At talagang makikita mo, kung talagang maunawaan mo lang talaga yung kahalagahan ng Kapaskuhan. Ito yun, mga kapatid. Upang hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Which is yun dapat ang ini-enjoy natin yun ngayon. Ang dapat nating doon tayo, mga tatay, doon natin dalhin ang ating pamilya. Yung ma-enjoy nila ang buhay na nakay Kristo. Yung pamumuhay na talagang kaaya-aya sa ating Panginoon at hindi yung mga makamundo. Sabi nga, less gastos naman eh. Kung magkakaroon ka lang din naman ng plano kung anong ireregalo mo. Sir Rudy, anong ireregalo mo ngayong Kapaskuhan? Walang iba kundi yung eternal life. Yun yung sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kamag-anakan, sa ating mga mahal sa buhay. Marami na silang regalo na naibigay. Pero nasaan na yung regalo? Nangagkandasira na. At talagang makikita mo. Pero mga kapatid, naplanuhan mo na ba? Binigyan mo na ba kaya ng priority yung eternal na regalo mo sa iyong mga mahal sa buhay na walang iba kundi yung buhay na walang hanggan? At gaano na lang kaya kasaya? Kung mauunawaan lang talaga ng ating mga kapwa na talagang gaano kasaya ang mayroong buhay na walang hanggan. At mga kapatid, salamat sa Panginoon na meron po tayong church na talagang nagtuturo para hindi tayo ma-pressure sa itong darating na Kapaskuhan, na maunawaan natin yung tunay na kasiyahan
ng Kapaskuhan na dapat sa loob ng ating tahanan, sisiguraduhin natin, kaya sabi nga ni Sir Rudy kanina, magandang pag-usapan ulit ang kaligtasan. Yun. Bakit? Kasi anytime pwedeng dumating sa atin yung tinatawag na kamatayan. Alam mo, Sir Rudy, may share ko lang sa'yo. Nung nakaraang linggo, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-fellowship ng aking mahal na nanay. Ang aking nanay ay 82 years old na po sa ngayon. Pambira. At talagang kwentuhan kami. Siningit ko ngayon yung kaligtasan. Sabi ko, ikaw ma, sabi ko na gano'n, kung sakali kayang dumating sa'yo yung tinatawag na kamatayan, nakakatiyak ka kaya kung saan ka patutungo? Ay, very straight siya magsalita. Oo naman. No? Saan ka patutungo, Nay? Sabi ko, sa langit. Bakit? Bakit ka patutungo? Nagsisi ako ng aking kasalanan. Tinanggap ko ang Panginoong Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Pag nagkasala ka, sa langit pa rin. Yun ang pinakamagandang assurance at pinakamagandang regalo muli sa ating mahal sa buhay. Hindi yung bibili ka na, ano bang high-end ngayon na sapatos. Minsan di na nga nakukontento sa magandang bag Totoo yan. Nasa iyo na nga lahat Sabi nga ni Pastor talagang wala na nga paglagyan ng bag, wala na paglagyan ng sapatos, pati damit mo, siksikan na. Pero talagang diskontento pa rin. Hindi ka pa rin kulang pa rin. Bakit? Wala sa atin ang tunay na kahalagaan ng Kapaskuhan. At wala sa atin yung talagang tunay, paano ba natin mararamdaman yung tunay na kasiyahan, Sir Rudy? Wala naman kasi sa material na bagay ang totoong kasiyahan, mga kapatid. Ang totoong kasiyahan ay lagi po yan nasa Panginoon. Sapagkat kung ang Panginoong Jesucristo ay totoong tinanggap ng bawat isa, nananangan ang Panginoong Jesucristo sa atin. At ang sino man kinaroroonan ng Panginoong Jesucristo ay siguradong merong totoong kasiyahan. Merong may pag-asa, malubos ang kanyang kasiyahan, at hindi nawawala, mga kapatid, yung kanyang pag-appreciate ng mga bagay-bagay na meron siya. Totoo yan. Sabi ko nga, dito pa lang sapat na, mga kapatid, sapat na ang iyong espiritual na buhay, ang iyong pagtuunan ng pansin, lalo ngayong itong Kapaskuhan. Huwag kang magpa-apekto tulad ng sinasabi ko dito sa mundong ito. Lalo tayo mga tatay, tandaan natin yung ating mga anak, pag uwi niyan, may baon niyan na nakita mula sa labas. At doon magkukwento, may ganito, may ganito, may ganito, may ganito sila. Tayo wala. Gaganunin ka niya. Tayo wala. Saan tayo? Pupunta sila sa Bora. Oo. Pupunta sila sa Bora. Tayo saan? Sasabihin natin, sa simbahan! Lakasan mo ang boses mo. Sa simbahan! Kung sila sa Bora, tayo anak, sa simbahan. Dahil celebration ito ng kapanganakan ng ating Panginoon. Yun ang pinaka-the best. Doon natin sila dalhin. Wag mong pahintulutan na mababa ang pagtingin nila sa gawain ng Panginoon at sa simbahan ng Diyos. Huwag mong pahintulutan. Hindi kailanman tataas ang Boracay, mga kapatid, sa simbahan. Dahil ang pangako ng Panginoon ay nasa simbahan. That even the gates of hell cannot prevail against the church, mga kapatid. Kaya tandaan natin, taasan natin ang boses natin at kung daladala man ng ating mga anak, yung ganyang klaseng katuruan ng mundo, may party-party, may mga outing-outing. Tayo, meron. Punta tayo sa simbahan. Pasayahin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Pasalamatan natin dahil tayo'y kanyang iniligtas. At siya'y pumarito para nang sa ganun, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Doon dapat natin sila dalhin. Hindi sa mga bagay na mga magastos. Sapagkat, sabi ko nga, yung mga bagay na yan, hindi kapupulutan ng kapurihan ng Panginoon yan. Tingnan mo, naiinggit yung mga anak natin. Bakit? Hindi tayo marunong magpaliwanag. That's right. So, paliwanagan natin na mabuti ang ipaliwanag natin na mabuti sa kanila ang ganitong klaseng mga bagay. That's right. Kasi nasa ating kamay na ito. Nasa pagtuturo. Sabi nga, ako'y nalulungkot May mga tatay ngayon, sinasamahan yung kanilang mga anak
Pambihira, Brad, maliliit pa lang. Iisa-isahin nila yung mga ninong nila yan. Akala mo may pautang na mo. Ayan, May obligasyon, ano? 10 taon mo nang hindi nakikita Yan, yan. Abay, pakiramdam mo parang ang laki ng utang mo Totoo yan. Talagang ginagawang hanap buhay. Abay, pambira, hindi kailanman, huwag mong pahintulutan ang anak mo na mangyari sa kanya yan. Amen. Ikaw, tatay, dalhin mo siya sa tamang pagtuturo. Yun. Mga kapatid, dalhin mo siya sa Panginoon, wag doon sa mga ninong. Yan, Okay? tama yan. Wag doon. Kasi, sabi ko nga mabuti kung yung ninong na yun ay may naringgan mo naman lang magandang advice yan para sa iyong anak. Di ba ba? yan. Abay, pambira, mahirap nito. Parang pag nagbigay, parang ikaw, parang sabi nga, laking utang loob ng inaanak. Totoo yan. Di ba? Kaya mahirap yung ganun Totoo yan. Kaya, anong masasabi mo, Brother Noel, sa ganung klaseng kalakaran? Amen. So maraming salamat Sir Rudy. At mapalad tayo mga kapatid. Kasama po natin ang ating mahal na pastor. Amen. Ngayong umaatanghaling to. Magandang tanghali sa inyo mga kapatid at napakaganda ng talakayan dito at alam nyo, lahat ng pinag-uusapan natin dito is in preparation for the Christmas season. Kasi kung tatalakayin natin ito ng Disyembre, late na tayo Yeah, amen. At sabi ko nga, pinakamagandang batayan natin dito, yung nakaraang Christmas. Kaya ngayon ay pasimula pa lamang ito na atin ang binabalangkas yung mga nakaraan. Yeah. Para makita natin from there, ano ang susunod nating hakbang. You see, Yes. tayo ba noong nakaraan ay nag-enjoy o nag-endure? Okay? Yan. Tayo ba ay nakaranas ng kasiyahan o kalungkutan? Amen. Okay? Karamihan, nakakalungkot nito ang tagal na ng panahon na nag-ipon-ipon ka. Kada sweldo mo may kaltas ka para lamang sa pagpiprepare mo para sa Christmas season, pero pagdating ng Christmas season, na-celebrate mo na hindi tama. You see, sino ba ang unang-unang dapat natin pasayahin? Siyempre yung celebrant. Sino celebrant? Ang Panginoong Jesucristo. That's the Yes. reason why we believe in Christmas, because Christ was born. Yeah. Okay? Amen. Had it not been for Christ or the birth of the Lord Jesus Christ, wala tayong Christmas. Kaya nga yung iba, hindi sila naniniwala sa Christmas, kayo ba hindi rin naniniwala sa kapanganakan ng Panginoon? Kung hindi mo kayo naniniwala sa panahon, alam niyo ba mga kapatid, napakakitid ng utak pagka ang tao nagsabing, hindi naman Christmas, December 25 ang kapanganakan ng Panginoon. Naniniwala tayo dyan parehas. Pero Yes. hindi mo rin alam kung kailan Yeah, Oo. amen. Hindi mo rin alam kung kailan talaga yung exact na petsa sapagkat wala ang Biblia yung sinasabi tungkol dyan. Right. But Yes. because of our belief, dahil sa tayo naniniwala na ang Panginoon sa Kristo ay pinanganak. So, whatever dates that na gusto mong i-celebrate on Christmas season, well, it's yours. Yeah. Sa iyo Yeah, yan. amen. Walang sino mong may karapatang salungat sa iyo. Yung katulad yung sinasabi ko, wag kayong matakot na magsalita anumang klaseng wag lang yung siyempre masamang pananalita. Pero yung idea mo, hindi pwedeng pakialaman ng ibang idea. They might improve it. So if they wish to improve it, let them improve it sa kanilang sarili. Amen. Hindi doon sa idea mo. So actually they should be praised thankful for giving them an idea. Because you gave them an idea. But ang pinu-point out ko ngayon is we believe in Christmas, but we must celebrate it in a right way. Yes. Na ang matutuwa ay ang Panginoong Kristo, which is the celebrant. Yes, sir. Siya ang celebrant, mga kapatid, hindi tayo. Okay? Ngayon, wag nating i-celebrate. Ang tinitake advantage lang natin dito talaga yung holiday. Yeah. Pero ang totoo niyan, sineselebrate natin ang kapanganakan ng Panginoong Kristo sa tamang pamamaraan. Ngayon, kung sineselebrate natin at tinitake ang kapanganakan ng Panginoong Kristo sa tamang pamamaraan at tinitake advantage natin yung holiday, so ano ngayon ang dapat natin gawin? I-take advantage natin na mapasaya natin ang Panginoong Kristo sa ayon sa tamang pamamaraan. You see? Now, hindi yung hindi yung malulungkot ang celebrant sa pagsi-celebrate natin. Ngayon, tingnan niyo mabuti mga kapatid. Ito timbang-timbangin. Halimbawa ngayon, nagsi-celebrate ka, okay?
Now, ang unang tanong mo, dito ba sa pag-celebrate kong ito, masaya ang Panginoon? Ito ba sa paghanda ko ng ganito, masaya ang Panginoon? You see, ang pinakang rason, ang kapanganakan ng Panginoon Kristo, ang sabi ng Biblia, it's good news. Yeah. Di ba? In-announce ng angel. Yeah. Di ba? In-announce. Oh, good tidings. Di ba? So, dapat good news ito, unang-una, personally sa iyo. Pangalawa, sa pamilya mo. Okay? Now, alam nyo kung kailan pa Christmas season, saka pa nagkakahiwa-hiwala yung pamilya kasi kanya-kanyang puntahan kung saan-saan eh. Yeah. Yung isa magbabakasyon sa ganito, yung isa sasama sa barkada, yung isa sasama sa kamag-anak, yung asawa uuwi sa kanyang kamag-anak, yung isa asawa naman uuwi sa kanyang kamag-anak. You know, it's so sad mga kapatid na sa panahon na dapat tayo ay maging masaya, ay doon naman tayo nagiging malungkot. Yeah. Kasi nagkakawatak-watak. It's not about food, kapatid. Yeah, It's amen. not about what we put in our table, on our table during Christmas season. No, whatever day is that. Anumang araw na sinicelebrate mo yan. So it's not about the food na nilalagay natin sa table. It is about the heart, the rejoicing, and your mind that is set on the Lord Jesus Christ because He is the celebrant. Yes, You see? sir. Panginoon, ito, sineselebrate namin, inaalaala namin ang iyong kapanganakan. Di ba? Pag nag-celebrate tayo ng birthday, minsan, ay, katulad ngayon, kaya nga po ako nakaganitong itsura eh. Meron pa akong tungkulin doon sa kabila eh. Amen. Sineselebrate nila yung aking birthday. Yun. Pero hindi naman talaga pinanganak ng November 14 ba ngayon? 15. 15. 15. November 15. Hindi mo ako pinanganak ng November 15. You see, 17 ako. Yeah. Pero in other words, pwede mong baguhin yung date, but you are still celebrating the birth, di ba? Yung Amen. birthday, di ba? Yes. So, hindi ang ibig sabihin, no, nagbago ka ng date, nagbago ka na ng birthday. Hindi ganon. Hindi ibig sabihin nagbago ng celebration. Yung celebration lang ang nabago. Yeah. Hindi yung birthday. Yun. Di ba? Yung day of celebration lang. Kasi maaaring meron tayong ibang pinagkakaabalahan. Ganon. So, subalit, ano ba man araw ang pag-celebrate mga kapatid, kinakailangan matuwa ang celebrant. That's Di ba? right. Amen. Ganun yun eh. Hindi natin piniplease yung bisita. Yeah, amen. Ang dapat Yeah. i-please ng mga bisita ay yung celebrant na pinuntahan niya. That's O kaya ka nga amen. dumalo, di ba? Para Yeah. pasayahin mo, di ba? For example, ikaw, Brother Rudy, birthday Yes, mo. sir. Yes, Kaya sir. ako dumalo, hindi para pasayahin mo. Hindi ko sasabihin na, ano bang inanda mo para sa akin? Eh ba, nakakalungkot yun. Yun. Di ba? Amen. Yeah, that's Dapat right. maging sa kapanganakan ng Panginoon si Kristo, sino ba ang nagdala ng regalo? Si Kristo ba ang nagdala ng regalo doon sa wise men? Come on. No, yung wise men ang yung nagdala wise ng men. regalo sa Amen. celebrant. That's Yes, sir. right. It should be that way. So that's very simple mga kapatid. So, pero karamihan kapatid, pag pupunta tayo, hahanapan natin ang handa, hahanapin. Kaya ngayon, yung celebrant tuloy ngayon, takot na mag-imbita, takot na mag-celebrate. Yeah, So, nalulungkot talaga. Kasi pagkatapos ng celebration, ay wala na. Utang na. Wala na. Pagkatapos ng celebration, ay kapighatian na. Yeah. Di ba? Yeah. So, ganun yan mga kapatid. Now, ano ang unang isipin po natin ngayon? Magse-celebrate tayo ng Christmas. Darating na po, ilang araw na lang, di ba? Yeah, yes, sir. Disyembre na. Siyempre na. Okay? Ngayon, pagdating ng Christmas season, ano ang gusto nating mangyari sa pamilya natin Amen. na sama-sama ba natin pupurihin yung celebrant? Sama-sama ba natin pasasayahin? Ang pinakamaganda is, what is the will of the celebrant for your family? Yes, sir. Yun ang pinakamaganda. What is the what is the will of the celebrant to our family? Yun. Kaya nga, alam Amen. mo, tamang-tama, Sunday birthday ko. Amen. Alam mo, Yeah. ang ino-organize kong mensahe mga kapatid na sinisimulan ko na at in fact, noong pang Monday, nag-iisip na ako kung ano yung mensahe. Because, celebration is Thanksgiving. Birthday Amen. celebration is Thanksgiving. Ngayon, alam mo, iniisip ko mga kapatid tungkol sa pananampalataya ko. Amen. Kaya sabi ko nga, my faith, that's my message is coming Sunday. My faith Amen. is my priceless wealth. Wow. Amen. Amen. Yeah. That's true. So, Amen. kaya napakaganda na maisip natin
na ano ba yung sino ang mapi-please? Anong gagawin natin para ma-please? Ang pinakamaganda, anong sadya ng Panginoon? Bakit siya ipinanganak? Yeah. So wag kayong mawala doon. That's the very foundation. The birth of the Lord Jesus Christ, our celebrant, must be the foundation of our celebration. Amen. Yes, That's amen. true. Ulitin ko Amen. po. The birth of the Lord Jesus Christ must be the foundation of our celebration. Amen. Okay? Bakit siya pinanganak? Okay? Para magkaroon tayo ng tagapagligtas. Okay? Yes, amen. Ngayon, ikaw ba iligtas na? So, i-check mo muna sa buong pamilya, ligtas na ba ang buong pamilya? Amen. Amen. Okay? Doon matutuwa ang Panginoon, hindi sa handa mong mansanas or ano pa man prutas o ano pa man mga pagkain, salad, kung ano pa man, lechon. Hindi. Ang purpose, the very Yes, sir. foundation, Amen. you see, must be the foundation of your celebration must be the birth of the Lord Jesus Christ. Yes. You see? So dapat iisipin natin, alin doon? Okay? Alin doon? Ano ngayon? Okay. Number one, he died. Siya nabuhay, siya namatay para tayo magkabuhay. Yes, amen. That's true. Siya'y anak ng Diyos, tinanggap niya na siya isang anak ng Diyos, nagkatawang tao na maging sa pamamagitan ng pagiging anak ng tao, siya ay naging anak ng tao para tayo maging anak ng Diyos. Yan. That's Ang titindi, di ba? Yes, sir. Yeah, Amen. Ay ba, mabibigat po yun mga kapatid na statement. Amen. Siya'y namatay para tayo mabuhay. Siya'y naging anak ng tao para tayo maging anak ng Diyos. Matindi. Amen. Matindi. Siya'y bumaba sa lupa para makarating tayo sa taas, sa langit. Yeah, Yes, That's amen. true. Abay, matitindi mga kapatid. Doon pa lang matinding celebration na dapat Matinding yan. celebration na yan. Kaya sabi ko sa inyo, my faith is my priceless wealth. Abangan nyo yan. Amen. Wow, that's great. See? Amen. Amen. Wala na, kapatid. Yung pala mga statement din, talagang dapat po natin matignan yan. Yeah. Kaya, salamat sa Panginoon na meron tayong ganitong klaseng programa, kapatid, na magpapaalala sa atin na it's Christmas season, it's Christmas time. We're going to celebrate the birth of the Lord Jesus Christ. But what is the foundation of your celebration? Amen. Amen. Money? Yeah. Oh, money, gift. Oh, ay wala na, tapos na. Hindi na ito totoong Christmas. Yeah. Yan ang sasabihin ko po sa inyo. Ang nakikita natin celebration ng Christmas ngayon, it's no longer Christmas. Yeah. Yeah, amen. No, it's not Christmas anymore. That's true. It is the pagans' practice. And it's so sad na ang mga Kristiyano ay madadamay sa bagay na ito. That's true. Hindi dapat madamay ang mga Kristiyano sa selebrasyon ng pagano. Ah. Sapat Kristiyano tayo, hindi tayo pagano. Amen. Amen. Oh. Ay kung ano-anong gagawin natin na para lamang tayo sumaya, ang nakakalimutan natin, ang dapat palang sumaya ay yung celebrant. Yes, amen. Kaya kung paano mo napapasaya yung celebrant, punta ka sa pundasyon. Ano yung pundasyon? Bakit siya naparito? Yun. Amen. Bakit siya naparito? Yeah? So para tayo ay maligtas. Yeah. Mula sa kaligtasan, diyan na kayo. Di baling sabihin mo ng gulay yan, nilagang okra, nilagang kamote, nilagang saging, but abay, may naligtas. Abay, Amen. yung aking anak, ngayon natitiyak niya na 100% siya anak na ng Diyos. Amen. Wow. You see? Amen. So, ang kanya, hindi niya mapasalamatan na salamat na lang na ipinanganak ang Panginoong Kristo. Yun. Ngayon, Yan, hindi na ngayon eh. Sa lahat ng selebrasyon natin ngayon ng Christmas, nakarinig po ba kayo ng pagpapasalamat sa Panginoong Kristo? Yun. Amen. Karamihan pasasalamat, salamat sa ninong. Yeah. Yan. Salamat sa nagdala ng regalo, salamat sa nag-text, salamat sa GCash. Yan. Yeah. Amen. Yan ang mga pinapasalamatan natin at hindi na no longer the Lord Jesus Christ. Yan. Thank you, Who is Shaki. the celebrant. So, nakakalungkot mga kapatid. No? Kaya sana maunawaan po natin mabuti na ang programa natin, sinisikap natin, na ubutin natin ang maraming kapatiran upang hindi tayo mag-celebrate na katulad ng pagano sapagkat tayo'y Kristiyano. Amen. And again, may I tell you that the celebration, that the foundation of the Lord Jesus Christ must be the birth, the celebration of the birth of the Lord Jesus Christ must, ang foundation ng celebration, medyo nalilito na ako kasi may naghihintay pa sa akin eh. Alright, let me say this again. Let me clear. The birth of the Lord Jesus Christ, the celebration of the birth of the Lord Jesus Christ, the foundation of the celebration must be the birth of the Lord Jesus Christ. Amen. That's Yan, right. okay, Amen. nakuha rin. Ulitin ko, one more time, mga kapatid. The foundation of the celebration
of the birth of the Lord Jesus Christ, the foundation of the celebration must be the birth of the Lord Jesus Christ. Amen. You see, wala nang iba. No? Kaya pag sinabi natin Christmas, ang pundasyon niyan, magsi-celebrate tayo, walang iba kundi ang birth, ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Okay? Alright, so para hindi po tayo malito, hindi po tayo pumunta kung saan-saan, para hindi tayo mag-abala, hindi tayo mag-spend ng maraming pera, ng kung ano-ano pa. Sabi ko, dito sa simbahan natin, ang pinauuso natin dito mga kapatid, konting gastos, maraming saya. Amen. Yes, amen. That's right. Yan ang pinapauso natin dito. Hindi yung maraming gastos, konting saya. Okay? Alright, so mga kapatid, hanggang dito lang muna sa ako ngayon at iiwanan ko ulit itong aking co-host dito. Amen. At salamat naman sa inyo, Brother Noel, Brother Rudy. No, in my absence, nandiyan pa rin kayo. At tuloy-tuloy lamang ang ating programa na ito sa kabila ng busy days natin. No? Amen. At panalangin nyo kasi sila, Brother Daniel, on the way na. Kalain mo. They'll just come here for my birthday. Talagang Sabi nila sa akin, may dala-dala kaming maraming baka, Pastor. Palagay ko, sila na yung wise men. Yeah. Palagay ko, sir. Sila yung wise men. Opa. Yeah. May dala-dala yun, may dala-dala. May handog yun. May handog eh. May Yeah, handog. tomahawk ang handog mo. Wow. Pero amen. may pinagmamalaki si Pauline, ha? Yeah. May pinagmamalaki. Opo. Talagang wagyu daw talaga. Wagyu. Bagyo talaga ang dating, ha? Wagyu. Ang bihira. Japan time naman. Japan daw. time. Aba. Hindi na Australian time muna. Alright. So maraming salamat mga kapatid at tuloy-tuloy po tayo. Anyways, konting minuto na lamang po, magpapaalam na po sila. Magpapaalam na po ang programa. Pero mga kapatid, yan ang sinasabi ko, mula doon sa mga nakaraang Christmas, kung kayo man ay nag-apply sa mga sinabi ko noong araw, sinabi namin noong araw last year, kapatid, ano naman kaya ang nagkakahantungan? Kayo ba ay nag-enjoy? Naranasan nyo ba talagang totoong Christmas? Or kayo nag-endure? Yeah. Right? Yes, amen. So, That's right. ang layunin ng programang ito ay para mapasaya kayo ngayong Christmas season. Yeah, Okay? amen. Alright, so maraming salamat. Huwag niyo kakalimutan mga kapatid. Mahal na mahal ko po kayo. And bagamat dumadaan sa atin ang mga anumang klaseng dilubyo sa buhay, pero tandaan nyo, may buhay at totoong Diyos. Yes, That's amen. Alright, Amen. so I love you all. Amen. So, Amen. maraming salamat Bye-bye. mga kapatid. Yeah. At naway maunawaan talaga natin yung kahalagahan ng ating pinakahintay Yan. na buwan ng Disyembre. Kasi kung hindi po tayo ma-educate, ng ano ang kahalagahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, maging katulad tayo ng mga ibang tao dyan na talagang namomroblema, nape-pressure sa mga gastusin. Yun. No? Ano ang aking bagong damit na isusuot? Oo. Ano ang aking bagong sapatos na isusuot? Lagi tayo nakapokus sa mga material na bagay. Kaya nga, yung maunawaan Nawawala natin, yung pundasyon. nawawala yung pundasyon ng ating Katulad dito mga kapatid, kaysa sa, alam nyo, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na simula nung ako'y binata, Sir Rudy, Yes, sir. ay nakita ko kung paano mag-encourage yung ating pastor na mag-celebrate ng Christmas. Yun. Kasi alam nyo, sa totoo lang mga kapatid, napakagulo ng labas ng sanglibutan sa araw ng December 25. At napakagulo rin ng labas ng sanglibutan sa araw ng January 1st. Yan. Kaya nga, yung programa ng ating pastor na ini-invite tayo mga kapatid, kasi talagang malaki nga naman ang problema kapag wala kang handa sa Rudy. Actually, tulong sa atin yun eh. Yun. Tulong yun eh. Tulong at proteksyon. Yeah. Yun ang pinaka-intention ng ating mahal na pastor na kahit ginisang sardinas lang, ang makayanan mo, ay hindi naman yun yung magkalagahan eh. Goods na dito Goods na yan. yan. Magdala ka lang ginisang sardinas, magluto ko ng kalahating kilong bigas, Yan. pabira, dito, nako. Goods yan na na yan. sinasabi nga ng ating mahal na pastor. Konting gastos, maraming saya. Kasi Yan. sa ayaw mo't sa hindi, lilipas naman ang December 25. No, hindi naman dyan nagtatapos yan eh. Kaya nga,
ang pinakamahalaga dyan, tayo ay protected pa rin sa araw na yan na hindi tayo, kasi alam nyo, marami nagiinuman sa kalsada. Baka mamaya makorsanadahan ka pa. Kaya Yan. ang invitation sa atin ng ating mahal na pastor, dito tayo. At mga kapatid, hindi lang dito sa Fort Bonifacio natin gaganapin ang araw ng Kapaskuhan. Mga kapatid, pupunta na po tayo sa ranch natin. May rancho po tayo. Biruin mo, hindi ka man mayaman, Sir Rudy. Si Gumabay may rancho. Saan ka pa niyan? Saan ka pa niyan? Di ba mga kapatid? Makita natin yung mga blessing ng ating Panginoon sa atin. That's right. Ngayon pa lamang mga kapatid, kaysa paghandaan mo ang mga bagay na hindi makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya. Ngayon pa lamang, paghandaan mo na yung pamasahe mo, yung pambayad mo sa bus. Yan. Kasi ang mahirap kasi sa atin mga kapatid, mas pinaghahandaan natin yung mga bagay na hindi makakatulong sa paglago natin sa ating pananampalataya kaysa sa mga bagay na itong magkano lang naman, very minimal. Pagpalagay mo, 700. No? Sir Rudy? Yeah, amen. 700, back and forth na yun. Air-conditioned bus. Ihuhulog ka na sa gate mismo ng rancho. Yan. At pipick upin ka sa gate mismo ng rancho, mga kapatid. Amen. Yung 700 ba na yan? Mabigat ba yan, mga kapatid? Na makikita mo na doon ang mga kapatiran, nagsasama-sama, na wala ka nakikita naninigarilyo. Yun. Na walang makikita yung mga anak mo na nagiinom ng alak, na walang nakikita yung mga anak mo na humihit-hit ng marijuana, bumabatak ng shabu. Ganun ba? Dapat natin makita yan. Buksan natin yung ating kaisipan. At dapat natin suportahan ang ating mahal na pastor para sa proteksyon natin, mga kapatid. Yan. Na hindi tayo dapat maging abala sa mga bagay na temporal na siya nagpapahirap sa atin. Kaya nga, sabi nga ng ating mahal pastor, ano ang pundasyon ng Kapaskuhan? At dapat natin maunawaan yan, Sir Rudy. Yan yung sinasabi na talagang tuunan natin ng pansin yung pundasyon na yan na pagdating sa celebration ay ang Panginoong Jesucristo dapat ang pinakasentro. So hindi po mga kapatid yung mga makamundong bagay. Kaya tunay na napakabuti ng Panginoon sa atin sapagkat sa provision hindi nagkulang ang Panginoon. Katulad niya, may simbahan tayo, may plano para sa atin. Yung ating pamilya, sabi ko nga, ikaw tatay, makinig ka na mabuti, yung ating pamilya, kumbinsihin mo mismo na makasama o makadalo doon po sa celebration ng Christmas, doon sa Ramos Tarlac. Doon dapat gagawin. Pero sabi nga ni Pastor, wag mo nang pahintulutan niya na may sariling lakad yan. At pangit naman na talagang kung kailan naman Christmas season, may kanya-kanya kayo. Yung anak na panganay nasa iba. Yung bunso pupunta rin sa iba. So hindi ganon. Kaya nga tayo, tatay, tayo talaga ang dapat manguna. Planuhin natin. Pagandaan natin itong bagay na ito sapagkat ito na yung prinubide ng Panginoon sa atin Ito yung plano niya para sa atin. So dito na tayo. Wag na ho tayo maghanap pa ng kung ano-ano na siya rin namang magpapahiwalay sa atin palayo para sa buhay na gusto ng Diyos sa atin. So ito na may magandang, sabi nga ni Pastor, meron na tayong pinagpalang buhay. Aalis ka pa ba dyan? Pinagpapala ka na. Alangan naman iwanan mo pa yan. Sabi nga, kung nandyan na may nakikita ka, may simbahan na talagang andoon yung pag-iingat sa iyo, bakit hindi mo i-grab yan? Hindi po ba maganda? Ako na may naniniwala na may kanya-kanya po tayong mga plano, lalo na itong ginagawang Disyembre. Kasi wala pa man, meron na mga plano Pero bakit di mo i-try? Bakit hindi mo bigyan ng priority? Priority mo ito ngayon. Subukan mo ito ngayon. Ito, isama mo sa plano mo, itong plano ng simbahan para sa iyo. Sigurado magiging maganda ang celebration mo ng Christmas. Kesa naman sa dati mo nang nakagisnan. Na alam mo namang sabi ko nga, madugo at matindi ang gastusan. Totoo Samantalang dito, simple lang ang
simple lang ang gastusan, Celebration, celebration, pero sigurado maraming kasiyahan yan, mga Yun. kapatid. Yan ang pinakamahalaga. Yun dapat, hindi tayo dapat mag-worry. At alam mo mga kapatid, ngayon pa lamang, kung talagang mahal mo ang iyong kamag-anakan, no? Mahal mo ang iyong mga katrabaho, mga kaibigan, no? Imbes na mag-isip ka ng mga bagay na iririgalo sa kanila ngayong Kapaskuhan nito, bakit hindi mo ibahagi sa kanila ang pinakamahalagang regalo sa lahat? Walang iba kundi yung kaligtasan. That's right. Amen. At talaga makikita mo, kaya nga sinasabi ng ating mahal na pastor, kasi baliktad talaga ang nangyayari sa atin ngayon. Kung sino pa yung may kaarawan, siya pa yung gumagastos sa mga bisita. No? Doon Lungkot talaga. Lungkot. Kaya nga, minsan, kita mo, minsan tinatago natin na birthday pala natin sa darating na linggo. O kaya minsan ayaw nating ipaalam sa ating katrabaho, sa ating kapitbahay, sa ating mga kaibigan na Birthday mo. ngayong araw birthday ko. Bakit? Birthday mo man, libre ka. Oo. Matindi, pangit na. Yun yung nakasanayan natin. Hindi talaga nila nauunawaan kung paano mag-celebrate ng birthday. Yes. Na ang dapat na maging masaya, mga kapatid, ay yung may kaarawan. Amen. Hindi yung mga bisita. Baliktad eh. Kaya nga, kung makikita lang natin yung tulong na pinapaabot sa atin ng ating mahal na pastor na ngayong Kapaskuhan, dapat ang maging masaya ay ang Panginoong Jesucristo. Sa paano natin gagawin, paano natin mapapasaya ang ating Panginoong Jesucristo. Unang-una, ibahagi mo ang kanyang kaligtasan. Amen. Palagay ko naman, kapag, sabi nga ng Bible, may isang kaluluwa na naligtas sa December 25, ang populasyon sa kalangitan ay nagbubunyi. Isipin mo kung papaano at ano ang mararamdaman ng Panginoong Jesucristo na kapag ikaw ay nagsalita, ay puro papuri sa Diyos at puro pasasalamat sa Diyos yung iyong ibabahagi sa mga kasalamuha mo. Darating ang Christmas party, mga kapatid. Ay talaga naman, kahit saan ka nagtatrabaho, hindi pwedeng mawala ang Christmas party o Christmas fellowship saan mang institusyon. Amen. Bakit? Nakagawian na natin yan. Naging tradisyon na natin yan. Ngayon pa lamang, kung talagang gusto mong pasayahin ang ating Panginoong Jesucristo sa tinatawag nilang kaarawan sa December 25, Yes. bakit hindi mo ipanalangin na magkaroon ka ng pagkakataon na ibahagi ang Panginoong Jesucristo sa iyong mga kasama sa trabaho, yung kahalagahan ng Kapaskuhan nitong darating na December 25. Yun ang pinakamaganda. Yun at doon matutuwa yung ating Panginoong Jesucristo. Yung gagawin natin ang kanyang kalooban. Yung ano ba ang talagang mensahe at bakit siya isinilang dito sa mundong ibabaw na ito. That's right. Diba? Amen. Para saan? Para ang mga tao ay makakilala at tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay upang hindi sila mapahamak doon sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May makinig ba o wala? Sa araw na yan, ipag-pray mo na makapagsalita ka dahil hindi ang mga tao ang unang-una mong ipiplease, kundi ang ipiplease mo ay ang Panginoong Jesucristo, yung kanyang kaarawan at yung mayroong maligtas sa araw na yan. Kaya nga, hindi yan dapat na maging pabigat sa atin, mga kapatid. Hindi yan kung may pumunta sa ating inaanak, kaluluwa na yun, no, Sir Rudy. Share mo. Hindi ka na pupunta sa labas Ba. para captured audience mo na yan. Sa ayaw nila at sa hindi, kapag sila'y pumunta sa iyong tahanan, ikaw na ang may kalayaan na dapat makinig sila sa iyong ibabahagi. Hindi yung ipagmamalaki mo na, ito, may pera ako, malaki ang bahay ko, nakabili na naman ako ng bagong sasakyan, yung anak ko nagtatrabaho sa ganito, kasi ganun lagi. Tapos sabihin, ang gusto mo marinig sa mga tao,
mabuti ka pa. Mhm. Paano naman kami? Mhm. Pero pagkikita mo, pagka talaga makikita mo, ito ang kahalagahan ng Kapaskuhan. Palagay ko, yung kasiyahan, yung tunay na kasiyahan ay makakamit mo. At hindi ka malulungkot at hindi magiging pabigat sa iyo ang araw ng December 25. Kaya nga, salamat sa Panginoon na talagang mayroon tayong church na nag-iingat sa atin, na ini-educate tayo para Yes, hindi amen. tayo magkaroon ng problema sa darating na Kapaskuhan. Sir Rudy. Amen. Mga kapatid, sabi nga, napakaganda ng mga talakayan natin, pero ang pinaka-suma total nito, itong pag-uusap natin mga kapatid, ay huwag nating kalimutan na ang Panginoong Jesucristo ang pundasyon ng lahat ng selebrasyon natin ngayon. Amen. So, dalhin natin ang lahat ng papuri para sa Panginoon, ang lahat ng mga ikasisiya natin ay bigyan natin sa Panginoon. Mga kapatid, yun ang isipin natin. Lalong-lalo na pagdating sa pamilya natin. Sabi ko nga, hindi tayo dinisenyo ng Panginoon na mamuhay ayon sa sanlibutan, Yeah, kundi amen. para mamuhay ayon sa kanyang kalooban. So, Amen. doon natin i-focus ang ating kaisipan, mga kapatid. So, pasalamatan natin ang Panginoon, binigyan tayo ng pastor Yeah. na siyang nakakasiwa sa atin, binigyan tayo ng simbahan upang mapalago pa tayo. Mga kapatid, Amen. doon pa lang, hindi tayo mauubusan ng pasasalamat eh. Yeah. At sabi ko nga, hindi yan ginawa para maging display lamang, Yun. kundi talagang kapakinabangan niyan para sa bawat isang mananampalataya. Yeah. So, thank you po sa inyo, sa lahat ng mga viewers. Sabi nga, mahaba-haba na rin ang usapan. Yeah. At oras na para ang bawat isa ay muling magpaalam. Pero Amen. bago tayo magtapos mga kapatid, dapat unang-una tatanungin ko ang bawat isa sa atin. Sige. Sisiguraduhin natin, kayo ba ay nakatanggap na ng tunay na regalo na nagmula sa Panginoong Jesucristo? Na walang iba kundi yung buhay na walang hanggan. Kung hindi pa, dapat makinig kayo lagi sa programang ito at Amen. makakamtan nyo yung tunay na regalo na ating dapat na makamtan habang tayo ay nabubuhay dito. So, napakabilis po ng oras mga minamahal naming taga-subaybay. Kung Amen. kaya, Sir Rudy, panghuling salita na lamang. Okay. Thank you so much po sa lahat ng mga viewers namin at sa lahat ng area, lalong-lalo na sa Makati Central Family. Tutok lang tayo, mamaya may Bible study tayo. Siyempre, wag nating kalimutan ang mga bagay-bagay na mga natitira pang mga programa natin sa ating area. Yeah. At sa lahat ng mga tatay, ang lahat ng mga bagay-bagay na pinag-uusapan natin ay para makatulong sa ating pamilya. So please, wag natin pakawalan o wag natin sayangin yung mga opportunity katulad nito. Ay, tiyak na pakikinabangan natin po yung lahat ng ito. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat. Amen. At naway nagbigay po kami ng pagpapala sa bawat isa po sa atin at sa susunod na Biyernes ay naway magsama-sama ulit tayo upang lalo pa natin maunawaan ang kahalagahan ng Kapaskuhan. So mamaya po mga kapatid ay meron ulit tayong programa sa ating mga kabataan, yung team preparation at sa gabi po yung The Curfew Show. Yon. No? At monitor lang tayo ng ating mga programa at salamat sa Panginoon na tayo ay nagkasama-sama ngayong tanghaling ito. At lagi naming sinasabi, To to God, God be the the glory. Maraming salamat and God bless us all. Amen. Amen. See you po. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song. The music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a
a newborn King today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. By and by they find a little nook in a stable all forlorn, and in the manger cold and dark Mary's little boy was born. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a newborn King today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say,